Cindy, saan mo nakilala itong si Alexis? Sa online po. Okay. TikTok, gano'n. Pero matagal ko na po yan siyang kilala. Nakikita ko kasi sa social media. Nagkita na ba kayo? Hindi pa po. Okay, so gaano katagal na itong pagkakakilala nyo sa isa't isa? Mga, I think, start po ng end of November, December, mga ganyan. Last year lang. Yes po. So mahigit kumulang mga 5-6 na buwan. Yes po, gano'n. Ikaw ang niligawan o ikaw ang nanligaw? Parehas po kami babae, parang siya. Kaya nga. Siya po, siyempre, ayoko pong ano. So dito, may mga pinadala ka na ang nakalagay dito mga pera ito eh. 14,000 through bank transfers ito. Tama? Yes po. Okay. At ano ngayon ang gusto mong mangyari? Ano po, gusto ko pong mabawi yung pinambayad ko ng boarding house niya. Okay. At saka yung 2 months na binayad ko sa motor niya. Kasi ako pa nga nag-down ng motor eh. Utang ba ito? Inutang ba niya sa iyo ito? Yes po. May kasulatan kayo? Wala. Siyempre po, malayo kami. Wala po kaming kasulatan. Pero meron po akong screenshots na yung pong inaano niya ako na magbabayad siya, ganun, magsasend yan siya ng pera na galing sa mga buyers niya, tas nakalagay doon, naka-indicate yung pangalan niya. Eh, syempre po ako, akala ko siguro magbabayad naman to, hindi naman niya siguro sisirain yung reputation niya. Eh, sikat pa naman siya sa social media. Tapos, yun, akala ko naman ganun. Tsaka, ewan ko, kasi as partner po, tinulungan ko na lang siya kasi paiyak-iyak na siya nun eh. Wala ako batirhan, ganun. So ako naawa ako, mabilis pa naman din ako maawa. Kaya yun, pinahiram ko siya. Kailan kayo huling nag-usap? Kahapon, nag-chat siya sa akin, babayaran kita, mag-antay ka lang, mga ganun. Kasi nga, na magpapatulfo ako, sabi ko sa kanya, hindi ka talaga mag-ano. Okay. Parang So, wala sa utak niya na magbayad, ma'am ba? okay. So mga magkano ba lahat ito ang sinisingil mo? Ang laki na niyan, ma'am. Siguro, abot na yan hundreds. Kasi sabi niya pa nga sa message niya sa akin na nakaraan, babayaran kita kasali yung mga nakaraan. Kung pupentahin ko, abot ng hundreds yun. Pero 60,000 lang ang hinihingi ko sa kanya. Sabi ko po sa kanya, ma'am, na noon, ang mali ko lang po noon is meron akong specific na araw or date. Yun po yung mali ko noon. Pero ang mga sinasabi ko sa kanya ay babayarin ko po talaga siya based sa motor po na sinabi niya 30,000. Saka yung 27K na lang na balance based sa apartment ko na siya po yung nag-save sa akin noon that time. Kasi 2 months or 3 months na po yata ako hindi nakapagbayad sa apartment ko, which is totoo naman po yun. So mahigit kumulang, magkano ang dapat mong ibayad sa kanya, Alexis? 57K po. Yun po yung nasa condo po namin. Diba? Nagbayad siya kasi nung 15, kasi April 15 po, ma'am, yung usapan namin. Sabi ko sa kanya, bayaran mo ko niyan kasi pandagdag yan sa hospital, pangpa-hospital ng lola kung may bukol sa leeg. Sabi niya, oo, sige, sa 15 na tayo mag-usap. March pa yun na napag-usapan natin 15. Tapos naging 15 na, lagpas-lagpas na. Ako nang inaaway ng tatay mo. Sabi ng tatay mo sa akin na dagdag lang ako sa problema nyo. Alam ko daw na parang may yung may sakit yung ating. Bakit ako wala akong problema? Wala akong buhay na isi-save sa family ko. Kailangan ko yung pera na yun. 15 pinaasa mo ko. Anong petsa na ngayon? Sasabihan mo lang ako na mag-antay ka lang. Hanggang kailan ako mag-aantay sa hanggang mamatay? Yung sino ba dito sa member ng family ko? Nakagat na lang ng aso yung nanay ko. 24, iyak ako ng iyak sa inyo, maawa naman kayo, pang-inject lang, ang daki ng nagastos, 10,000 kasi sa dede at saka sa singit. Hindi, wala lang, nagpa-party ka pa nga, nagbabar ka pa nga eh. Hello? Sinong hindi manggigigil kung hindi ka pa i-message, kung hindi ka pa i-post, hindi ka magre-reply ng maayos. Tapos ako pa ang maldita, ako pa ang pa-victim. Sabi niya pa sa post niya, ma'am, na sa post ba yun, i-message niya ako noon na kaya kong ibalik yung pera mo, pero yung kahihiyan na binigay mo sa family ko at sa akin hindi ko may babalik. Ano kahihiyan? Yung trauma at emotional damage na binibigay mo sa akin araw-araw, kakaisip kung kailan mo ko babayaran, hindi mo nga, naisip mo ba yun? Tinulungan kita. Alexis, inaamin mo naman na may pagkakautang ka. Tama o mali? Kasi po, magka-relate kami that time po. And then, sa totoo lang po, yung 30K na base sa apartment po, talagang as a couple po, siya po talaga yung nilapitan ko. Okay. Ang sinabi ko sa kanya, babawi po ako, ganito, ganyan. Nagkataon lang po talaga na medyo mahina po yung sales ko as an agent po ng properties or lupa po. Tapos, regarding din po sa motor, hindi po yun utang, pero
syempre as a couple din po ni Cindy, parang ambag-ambag kami pagdating sa monthly. Yun po yata yung Ano ang dahilan ng pagkakahiwalay ninyo? Dahil nga ayaw mong bayaran yung pera? Ano? hindi po. Ako daw, para daw po ako hindi nag-grow. Ganun po. Parang pinipressure po ako, parang ganun na. Pag improvement, which is maganda naman po yun. 2 months pa lang po kasi kami, pero parang gusto niyang mamamadali ako na Okay. ganun. Ganito, 2 months pa lang kayo, pero mahigit kumulang 100,000 na mahigit ang nabibigay na pera sa'yo ni Cindy, tama? Kung kusang bigay po talaga, ma'am. Hindi. Oo, hindi. Kaya nga, hindi naman niya sinisingil yung mahigit 100,000 na yun. Ang sinisingil lang niya yung 60 di ba? Yung sa loob po ng 60K, ma'am, yung 30K, sa motor daw po yun. Hindi po naman po yun, ano ba tawag nun, utang po, parang ganun. Siya nga po nagpili kung ilang years ba yung pagbayad ng motor. Siya po yung nagpili na 1 year lang, which is, I think, nasa 14,853,000 or minus ng 200 rebate. Ba't kayo bumili ng motor? Sino bang may gusto ng motor? Si Cindy po, usa po siya nag-offer talaga about sa motor kasi as an agent po, need ko din po ng yung biyahe-biyahe ko po. Ibig sabihin, yung motor na yon ay gamit mo sa panghahanap buhay mo. Tama? Yes po. Di dapat ikaw rin ang magbayad nun. Di ba? Pero ako po, willing po talaga akong mag-ano sa kanya. Pero for now po talaga, or that time, nung nag-usap po kami, last time nung naging kapit pa, mahina po talaga yung sales ko po doon, to be honest po, ma'am. Tapos na ang lahat sa inyo, Cindy. Wala na kayong relasyon. Yes po. Okay, ang gusto mo na lang mabawi, 60,000. Kasi nagbigay po siya ng 3K nung 15. Sabi niya nga, promise, ngayong next Monday, gagawin ko pa yung 28K. Mangaling ka talaga kahit anong gawin ko sa'yo. Ang dami dito mag-chat sa akin na. Hindi pa nga kayo nagkikita ng personal Tama ba, Cindy? Kaya nga, yun na nga ma'am. Tapos sabi ko sa kanya, kaya kitang tulungan. Kasi dati po, broke na broke yan. Yung sinaktan siya ba? So sabi ko, hindi naman dapat kasi ganun yung mga tao. Bakit kasi sila nananakit? Nakikita ko sa social media, okay siya. Yung parang, ano ba, ang genuine niyang tao, na parang ang bait niya, na parang, akala ko tunay yun lahat. Mabait siya, oo, nandun na. Pero yung parang, kada galaw mo, meron ka ba dyan, pasend nga ako. Tapos sabihin niya ngayon sa akin, nagmamadali ako, gusto ko siyang mag-grow. Siyempre, sino ba naman gustong may kasama na, nandun na ako, pinagtiisan ko nga Ikaw ba? Sa umabot na, message niya yung mga kaibigan ko dito sa trabaho, niraman niya pa rin ng pera na wala akong kaalam-alam. Sobrang hiya ko ba? Tapa na po namin niya, ma'am. At saka, hindi yun malaki, ma'am, mga 200 Kahit hindi malaki, kahit piso pa yan, kahit 100, kahit 50 pa yan. Ang sa akin lang, Anong hulog niyan sa'yo? hingin ako ng sorry, okay na kami ni Labo, yung time na yun. Magandang hapon po, Kapitan. Pwede po ba, Kap, dyan na si Alexis sa inyo para makapag-execute ng siguro promissory note at saka yung schedule of payments? Gusto ko po makausap siya ng personal. Sige, Alexis, papupuntahin po namin. ngayong hapon. Diyan si Alexis at imomonitor po ito sige ng reporter ni Senator Raffy sa Wanted sa radyo po. Alexis, magpapadala tayo next week. Yes po, ng 30K? Next week ba, Cindy? 30? Next week. 30. Mga masindi-sindi dyan. Nagsascatter ka, Alexis? Yes. Nagpo-promote. Wag kang sinungaling. Oo po, pero nagpo-promote po ako, more on promote po ako. Ay, sus Mariosep. Ayusin mo yung buhay mo. Tama na yung pag-message mo sa mga, ang daming tao nang message mo, ang daming nag-message sa akin dito na, sana man binalaan kita. Walang nagsabi sa akin na ganyan pala ang mo. Ang dami mong inanuhan dito. Hindi ko na lang iaano kasi problema mo na yun. Yung sa akin, yung problema ko, yun yung importante. Yung mabayaran mo ko. Ihinto mo na yung kaka-message mo sa ibang tao. Tapos yung parang alam mo na may atraso ka. Parang wala lang sa'yo ba? Kabarbar ka pa. Sinong hindi maiinis? Tapos i-message ka, hindi ka magre-reply. Kung hindi ka pa i-post, hindi ka pa magre-reply. Tapos ako pa takutin mo. Yung vexation of tapos sabihan mo pa ako, ni-humiliate kita? No. Ikaw ang nag-humiliate sa sarili mo. Huwag mong ipahid sa akin. Tapos message ako ng ate mo na kung ano-ano yung message sa akin na parang kayo pa ang galit na kaya naman bayaran yan kahit patingi-tingi. Tingi-tingi? Anong gagawin? Tingi-tingi na pera mo? Thank you sa mga lahat ng tulong mo sa akin. And ang sa akin lang, hindi ako umiiwas sa'yo. Alam mo yun. Hindi ka nga umiiwas, hindi ka din nagbabayad. Ano gagawin ko dyan sa pag hindi mo pag-iwas? Okay na po, ma'am. And ikaw din, Ma'am Cindy,
pangaralan ka na din namin, ma'am. Huwag masyado... Yes po. Huwag agad mahuhulog Kaya nga ang po. loob. Huwag isuko ang bataan. Matagal na Wala talagang bataan na isusuko, ma'am, kasi wala dyan. May point naman. attorney. Tama ka naman. Sige, pwede naman tumulong, pero huwag itodo-todo. Mag-iwan para sa sarili. Kaya nga, yun nga po yung mali ko, ma'am. Salamat po at magandang Ingat hapon ka po. dyan.